si COMELEC Chairman George Garcia. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, ng DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Okay, second division po ito ng COMELEC na desisyon na kinakansela po ang kanila pong registration ng Duterte Youth. Ano po ang grounds dito po, Chairman? Una po, Sir Ted, ito po ay ang voting ay 2-1. Tama po kayo, division lang po ito and therefore hindi pa final and executory. Sabi po ng division, Sir Ted, ang binibigay na accreditation ng Commission on Elections sa mga party list ay parang prangkisa. At dahil prangkisa yan ay hindi nag-expire, yan ay hindi nagpe-prescribe and therefore anytime pwedeng i-revisit at tingnan ng COMELEC. At sinasabi po ng COMELEC division mukhang may na-violate na requirements at wala yung requirements na to and therefore void ab initio o baliwala magmula sa simula pa lamang ang accreditation ng party list na ito sapagkat daw po una walang publication, mandatory requirement po kasi Sir Ted ang publication at number 2 wala daw pong nangyaring hearing and mandatory requirement din po yung publication at hearing na tinatawag. And therefore, sabi nila, void from the very start. Parang yung nangyari sa kaso ng Anwaray versus the Commission on Election na kung saan kahit matagal nang nagpa-participate yung naturang party list ay pwede pa rin na ikansela ang kanilang accreditation. Nangangahulugan po na ito po yung kasong isinampa ng isang grupo noong pahong 2019? Yes po, Sir Ted. Ito po yung 2019 na kaso na yung may mga pending pa rin pong kaso, nakapafile lang po ng mga nakaraang buwan, pero ito po yung kaso na naandyan pa sa amin simula ng 2019. Opo, na-resolve po ba lahat po ng issues against Duterte Youth dito sa desisyon na ito? Kasi maliban po dito, meron pa pong isang issue tungkol doon sa sinasabi po na red tagging at pagbabanta at meron pa pong binabanggit din na yung kanila pong first nominee ay hindi daw gumamit ng totoong pangalan. Yung pong red tagging na issue, separate na kaso pong na-file yan at yan po yung mga na-file bago mag-eleksyon itong 2025 at yan po kasalukuyan ng nag-undergo ng usual legal process. Yun naman po sa paggamit allegedly ng maling pangalan sapagkat hindi yun ang tunay na pangalan na dapat na ginagamit yung family name. Yan po ay nagko-conduct na ng investigasyon ng aming pong law department and therefore wala pa pong formal na kaso patungkol sa tinatawag na misrepresentation. Ang COMELEC po dito ay nagmomoto proprio doon sa bagay na yan ng issue ng misrepresentation. Okay, sige po. So kanin nyo, ito po ay second division. Ito ho ba ay subject pa for motion, for reconsideration or maari pang i-apila ang bank o saan po ang kanilang tungo? Maging Supreme Court na baho kaagad dito, paano po? Tama po kayo, Sir Ted. Ang decision po ng isang division ng COMELEC ay pwede pang mapailan ng motion for reconsideration sa Commission and Bank sa kabuuan ng mga membro ng komisyon at yan po ay maaaring gawin ng isang partido na hindi pinalad sa division 5 araw pagkatapos nilang matanggap yung desisyon. Kung hindi po ito makakapag-file ng motion for reconsideration, ang decision po, Sir Ted, ay magiging final and executory at maipapatupad. Pag nagkaroon naman po ng desisyon ng COMELEC and Bank, ay 5 araw pagkatapos ng desisyon ng COMELEC and Bank, ang desisyon po ay magiging executory din. Maliban na lamang kung may makukuhang restraining order mula sa mataas na hukuman. Okay, nangangahulugan din po dahil hindi pa po ito pinal, wala pa pong galawan doon po sa mga party list groups na naghahangad na sila po ang pumalit sa slot nito na iiwan po kung sakasakali man po ng Duterte Youth. Tama po kayo, Sir Ted, at hindi pa rin po namin pinag-uusapan kung yan ba'y makakabenepisyo sa mga nasa taas o yan ay dapat makabenepisyo sa mga nasa baba pagkatapos ng panghuli na naproklama ng Commission on Election. Opo, liwanagin lang po namin, hindi kayo kasama po dito sa botohan na ito, Chairman? Opo, sa NBank po ay ngayon pa lamang sinasabi natin, hindi po tayo kasama sa magiging botohan ng Commission NBank. And therefore, tingnan po natin kung ano ang magiging disposisyon ng Commission NBank pagdating po sa NBank. At again, 2-1 ang naging voting po dyan. At ang katotohanan dyan, yung una ay nagkaroon kasi ng tinatawag na re-raffle sa kaso na yan, Sir Ted. Okay, sige po. So, may tanong na po si Chacha sa ibang aspeto. Yes po, Chairman. COMELEC Second Division din po ang nagdesisyon sa pagdeklarang void ng COC. Nito pong nakalaban ni Congressman Benny Abante Jr. na si Luis Joey Chua. Ano naman po ang naging batayan po ng COMELEC Second Division sa desisyong ito?
Opo, Ma'am DJ, Sir Ted, na-inform din po ako kahapon ng hapon patungkol doon sa kasong yan. Ang issue naman daw po ay patungkol sa issue ng citizenship. Alam niyo po kasi kapag ang pinag-uusapan ay citizenship ng isang tao, number one, yan ay continuing qualification. Number two, kahit ikaw ay nakatakbo na, anytime pwedeng ma-raise ang issue ng citizenship sapagkat ang citizenship po ay tinatawag na walang res judicata o pwede itong i-question anytime. Kahit pa nga na-settle na ng isang korte hanggat walang pinal na desisyon ng Korte Suprema na may partisipasyon ng Solicitor General, pwede po mangyari po yan. So yan po ang naging basihan ng division ng komisyon sa pagdideklara na canceled ang candidacy ng naturang respondent o kandidato. Oo, kapareho po ba ito ng sa Duterte Youth Party List? Pwede pa po mag-motion for reconsideration si Uy? Pwede pa rin po mag-motion for reconsideration at siyempre po ang isang pinag-uusapan dyan talaga, Ma'am DJ, ay yung pong June 30 na noon na katanghalian. Dahil po not unlike katulad po ng Duterte Youth Party List, yung Duterte Youth Party List po kasi ay hindi pa napoproklama dahil nga doon sa order ng suspension ng kanilang proklamasyon. Dito po kung hindi ako nagkakamali naman, yung respondent ay mukhang naproklama bilang kongresista and therefore napaka-crucial po yung June 30 sa bagay na yan. Oo, so paano po mangyayari, Chairman? Pwede pong ma-delay or ma-adjust itong proclamation ng 6th district seat po dyan sa Maynila? Na-proclaim na yata. Naproklama Wala na na po siya kung hindi po tayo nagkakamali noong pong pagkatapos ng halalan. Yes and po. Therefore, alam niyo po kasi napaka-crucial yung June 30 sapagkat dyan po nagdedetermine kung ang COMELEC ay magpapanatili ng jurisdiction o mawawala ng jurisdiction. So may chance pa no na maagaw pa rin yung seat kung sakali? Ayaw po natin mag-speculate ang sige. DJ pero Laruin siyempre lang natin. may Okay. 5 araw pa po. Opo. So Chairman, ang estado ngayon, may desisyon ito pong second division ng COMELEC sa kaso po ni Abante versus Chua Uy. Okay, ngayon ang sinasabi po niyo na proklama ito ng COMELEC and then ang assumption nito ay June 30 ng katanghalian. So ano po magiging estado ngayon ng upuan sa distrito? Kapag po kasi dumating sa June 30 at merong naproklama na isang kongresista, sabi po ng Reyes versus COMELEC na kaso, nawawala ng jurisdiction ng Commission on Elections at ang jurisdiction ay napupunta na sa House of Representatives Electoral Tribunal bilang sole judge of all contests patungkol sa House of Representatives. So mas medyo ngayon po naman, Sir Ted, ay 19 pa lamang ng Hunyo and therefore tingnan po natin yung mangyayari kung ano po ang gagawin nung partido dito sa kasong ito matapos makatanggap ng desisyon kahapon. So hindi pa ho pwedeng makapanumpa bilang duly elected representative po ng Manila 6th District si Ginoong Abante? Hindi pa po sa kasalukuyan dahil yung pong desisyon naman ng COMELEC din, Sir Ted, ay subject pa sa motion for reconsideration. Base po sa rules namin, hanggat may motion for reconsideration, ang desisyon ng division ay hindi executory. Okay, sige. So abangan pa kumbaga ano ho magiging galaw ng dalawa pong partido, no? All right. Yes po, Sir Ted. Opo. Okay. Opo. Ano yung reaction? Meron daw hong nagsampa ng disbarment case laban sa inyo, Chairman, sa Supreme Court, isang attorney Jordan Pizaras? Opo, Sir Ted, ako po'y nagulat at nagulantang doon sa na-file na kaso sapagkat mamukhang ako po'y nabaligtad doon sa bagay na yan. Although natutuwa ako dahil at least nag-file sila ng kaso rather than doon sa social media nila tinatalakay yung mga bagay na yan. Alam niyo po, ang aking opisina kasi ay bukas sa kahit na kanino, tiyan po'y masasabi ng lahat ng mga pumupunta sa opisina natin. So sila po ay pumunta, may mga kasama sila at may mga kasama rin mga tao na ando sa loob ng aking opisina sapagkat nagko-complain po sila. Sinasabi madami raw po kasi mga umiikot-ikot sa kanilang probinsya na yung nag-o-offer nga na kayang maniobrehin ng eleksyon, etc. So sabi ko, kinakailangan natin ipa-aresto yan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan, hindi totoo yung mga ganyan. So ako, siyempre po nagkikwentuhan sa harap na madami. Ako po natanong, ang sabi, nung ikaw ba'y practitioner, Chairman, mga magkano ba nagagastos pag tumatakbong congressman? Sabi ko, pagka congressman, depende yan sa bilang ng botante. Mga more or less 300 million. Before the election kasi, before the campaign period, nangangampanya na eh. During the campaign, sa mga more or less 300 million. Kung yun po ay ginagamit nilang, ako ay nagsasuggest. Magsasuggest ka ba naman sa unang beses mo nakilala yung tao? Number 2, kaharap po ang napakadami. Kahit pa pinakamasamang tao ka, mukha namang certain imposible, extraordinary. Yung ganong klaseng sitwasyon. Kasi nga ang claim po, hinihingian nyo daw siya ng 300 milyon.
Oo, para masiguro daw ang Sir, kanyang panalo. October po sila pumunta sa akin, tapos ngayon lang po sila nagrereklamo. Kita niyo po yung haba ng panahon na yon. Hindi po ba ordinary human experience kung talagang ikaw ay hinuhututan ng isang nasa pamahalaan? Abay, there and then, dapat nagko-complain ka. Tapos ganun kahaba. Meron po kasing pangyayari, Sir Ted, mga bandang Marso 26, ay humihiling po siya na yung pong provincial election supervisor namin ay palitan. Sir Ted, March 26, gustong palitan ng aming provincial election supervisor na isang buwan na lang ay eleksyon. At sinabi, meron daw pong, alam nyo na, na-save ko po naman lahat ng text nila at ito po may mga threat, may mga repercussions. So, ipagpapaubaya ko na lang yan. Tingnan po natin kung tayo naman ay pasasagutin doon sa pinay nila na kaso. Okay, sige po. So Chairman, mukhang mixed signals itong usapin po nitong batas na ipinasa ng Kongreso postponing the election ngayong pong December 1. Ito po ay iniusod sa second Monday ng November ng 2026. So paano paghahanda po ngayon dito? Yun po, Sir Ted, kami po nagdesisyon ng Lunes na ipagpatuloy ang lahat po ng paghahanda natin. Sapagkat tama po kayo, Sir Ted, napakahirap po sa kalagayan ng Commission Election. December 1 po ang halala natin ng Barangay NSK. Meron pong bicameral conference committee na nagsasabi na ito ipagpapaliban na at magiging November of next year. So, Sir Ted, pag po huminto kami ngayon sa lahat po ng paghahanda, paano po kung hindi naman ito pirmahan ng ating Pangulo? Paano po kung ito ay i-veto ng ating Pangulo? O paano po kung bigla na lang may pumunta sa Korte Suprema na i-questionin ang legalidad ng mismong batas na mapipirmahan ng ating Pangulo at makakaroon halimbawa ng temporary restraining order na ganong ang COMELEC ay hindi po handa dahil nga tinigil po namin yung lahat po ng paghahanda. Ang problema rin po naman, Sir Ted, pag naghanda naman po kami kaagad ng maaga, meron po kami mapoprocure ng mga kagamitan na hindi dapat namin maprocure kaagad dahil baka po kasi mag-expire o masira tulad po ng indelible ink. Halimbawa, Sir Ted, ay meron po yung buhay, yung indelible ink para siya ay maging maganda ang quality pa rin. Yung nga po, ang tingin po namin dito, si Attorney Romulo Macalintal, na siya ho namang dumulog sa Supreme Court, para po ipawalang bisa itong Republic Act number 11935, as you know, di ba? Ito po yung Macalintal versus COMELEC. Kayo po ang diyan, di ba, respondent, Chairman? Opo, tama po. Dahil kami ang tagapagpatupad ng batas na yan. At dyan po naman, di ba sinabi ng Supreme Court na kaya po hindi pinayagan yung pong pagpapaliban po ng barangay at SK elections kasi nga iniuusod ang araw ng halalan, kumbaga binibigyan mo ng term extension yung mga nakaupo nang wala pong mandate. Di ba yun ang issue dito? Yes po, Sir Ted. Ang sinasabi naman po ng mga nagpupursige ng postponement, meron daw pong ibang twist itong bago sapagkat ito daw po ay pagpifix ng termino ng mga nakaupong barangay at SK. From 3 years, ginagawa na po nilang 4 years tapos subject to only one re-election. Well, that's still debatable pero di ba do you agree with the Supreme Court decision? Definitely po. Decision po yan ng Korte Suprema and we always have to respect the decision of the Supreme Court. Okay, anyway. Sige po. So mukha po yatang na naman dudulog dito si Attorney Romy Mac para questionin po ito. Kaya ngayon, paano po iyan? Ang inyong paghahanda ninyo, hindi muna kayo gagasta pero pinaghahandaan nyo na ang anong particular na bagay? Halimbawa po, Sir Ted, yung po mga procurement natin, pinatuloy po natin ang lahat ng procurement. Dahil ang sinabi lang po namin, pwede kami maglagay ng kulatilya sa procurement na subject to yung mga susunod na developments or subject to supervening events. Total naman, sa batas natin sa procurement, pero pwede po magkaroon ng gano'n. Kasi po, mahaba po ang proseso, Sir Ted, ng procurement and therefore, baka po kami kapusin o hindi po tayo makapamili ng gamit para sa halalan. O sige po, makikipag-ugnayan po kami sa inyo, Chairman, kung sakasakali po dito sa development nga nitong isyong ito sa bagong batas daw na kine-question pa rin sa extension of term ng mga nakaupong barangay at SK officials. Salamat po, Chairman. Maraming salamat po, Sir Ted, ng DJ Chacha. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you.